Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Hanggang first time po dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but active din po tayo na nag-i-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin.
To praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayong salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na kayo po ay maging attentive habang ongoing po na napapakinggan po natin yung message ng ating speaker for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, so she is one of the primary 12 of CGS Paliparan, a leader of leaders, a life class teacher, and a professional. Let's welcome Marisol Fortes. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-bonfire. So welcome po ngayong gabi and praise God dahil po lahat tayo ay naka-join ngayon. And of course, ina-acknowledge po natin always yung presence po ng ating mga pastors dito po sa CGS Las Piñas, Pastor Rami and Ma'am Del po. Sa aming butihing pastor po sa CGS Paliparan, si Pastor Rami, si Pastor Jess, and si Pastor John po. Sa lahat po ng mga pastors, leaders, disciples, and invites na nanonood po ngayong gabi. So welcome po sa ating Bonfire Night. So ngayon po tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. So let's pray po. Father, we praise and glorify you, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, thank you for this opportunity, Lord, na binigay niyo po sa akin para makapagsalita muli at makatayo, Lord God, sa harapan ninyo, Panginoon, at ng mga anak mo, Lord God. I pray na patuloy mong linisin yung puso ko, yung isipan ko, Panginoon, and patawarin niyo ako, Lord God, sa mga bagay na nagawa ko, Panginoon, na hindi nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. At hayaan nyo, Lord, na mag-penetrate, Lord God, ang inyong salita, Lord God, sa buhay ng mga makikinig, Panginoon, Lord God. Any hindrances, Lord God, na gawa ng kaaway, Lord God, winawasak namin to, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, Lord God. Kaya, Holy Spirit, humble my heart, cleanse me, O God, right now. And hayaan niyo kayo po yung magsalita through me, Lord God. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yon. So, ngayon po, bagong lesson and bago na naman pong mga revelations ng Lord ang i-reveal sa atin ngayong gabi. So, last week lesson po, no, may nag-share sa atin si Sister Shane about sa life ni Peter and yung journey ng kanyang spiritual growth. So, kung paano ba si Peter na na-invite ng kanyang kapatid na si Andrew, yan, di ba? So, lahat tayo naka-experience na na-invite tayo, no? Lahat tayo naka-experience ng typical picture ng bagong mananampalataya na na-invite tayo ng isang taong kakilala natin. It might be our friends, our families, di ba? Or yung mga colleagues natin, no? So, si Peter, siya po ay from fisherman daw, hanggang sa naging siya ay naging fisher of man. So nakita natin yung growth na nangyari kay Peter. And then next, path of discipleship po, no, sinabi doon, of course, si Peter naka-experience siya ng failure, no, na-experience niya na i-deny si God, no, si Jesus Christ, no mga panahon na nagsasuffer si Jesus Christ that time. So na-experience niya yung failure. And na-restore din siya at the same time nung siya ay nag-repent at nag-continue ng kanyang faith kay Lord. And then next, yung transformational leadership from a coward man to a bold leader. So yun. So nakita natin yung improvement na nangyari kay Peter na wala siyang lakas ng loob na mag-share ng word of God, no, i-reveal yung goodness ng Lord sa mga tao hanggang siya ay naging bold leader na wala na siyang pakialam ano man yung mangyari sa kanya or wala na siya pakialam kung ipe-persecute siya ng mga tao dahil sa mali niyang nagawa before, no, sa ating Panginoon. So ngayon, continuation lang tayo sa life ni Peter. So kasi si Peter ngayon i-emphasize natin, ano ba yung naging impact, no, ng buhay ni Peter sa mga Kristiyano or sa mga disciple, no? Ano yung naiwan niyang marka, 'di ba? Sa mga hinahandle niya or sa mga disipulo na pinapangalagaan niya. So, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Peter chapter 1.
verses 12 to 15. Pero ang emphasize po natin doon is yung 15. Pero basahin lang po natin yung mga naunang verse para mas maintindihan po natin kung ano ba yung nilalaman ng verse 15. So sabi po 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Okay? So ito po yung word ni Peter, no? Kasi nararamdaman niya nararamdaman niya na sa kanyang kaloob-looban na malapit na siyang mawala or mamatay, no? Kaya siya ay nag-remind sa kanyang mga disciples na ano yung mga dapat nilang gawin. No, so si Peter po hindi siya concerned about kung ano yung magiging tingin sa kanya ng mga tao, or hindi siya more on nakafocus sa mga bagay na pwede niya pang gawin, kundi kung ano yung dapat niya pang gawin para dun sa mga iiwan niya. So di ba sa mga namamatay po or malapit nang mamatay, yun, nakakaramdam na sila na malapit na yung end ng buhay nila, yung may mga sakit, di ba? Marami na silang mga sinasabi. Okay, paalala, ito yung lupa natin sa probinsya, o ito yung bahay natin, kailangan ganito gawin. So ganun si Peter. So ayun po yung picture ni Peter those times na malapit na siyang mamatay. So pagfokusan po natin yung verse 15. Sabi dito, and I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. So si Peter po those times, dahil nararamdaman niya na malapit na siyang mamatay, no? Sabi niya, he make every effort. So ginawa niya yung best niya as long as he can, no? Na bago siya mamatay, ma-remind niya yung mga taong iiwan niya dito sa mundo na mga bagay about kay God or sa mga about sa gospel o yung mga reminder na kailangan nilang gawin kapag namatay na siya. Okay? So ang ating theme po for today is all about living a legacy of faith. Yan. So, magpag-iiwan ng legacy of faith, no? So, pag sinabi nating legacy, ang equivalent kasi niyan is yung kumaga parang for me, ang equivalent ng legacy is yung impact, no? Ano ba yung impact na maiiwan natin kapag tayo ay nawala dito sa mundo na to? What impact does your life have on other people? Kapag namatay ka ba, maaalala nila yung pangalan mo, or kasabay ng pagkamatay mo, makakalimutan na rin nila kung ano yung naging ambag mo dito sa mundo. Diba? Pag sinabing impact, yung parang pag sinampal ka ng malakas, diba? Ibig sabihin, mag-i-stay yan sa mukha mo. Diba? Yung mararamdaman mo yung sakit. Pag yung sinabing impact, yung pag-slam ng door, malakas yung impact. So, ganun yun. So, makakapag-iwan ba tayo ng impact sa buhay ng mga tao kapag tayo ay umalis na dito sa mundo? How will you be remembered when you are gone? So kapag namatay ka ba, paano kanila maaalala? Pwede ba nilang makita? Pag sinabi ba yung pangalan ni Kuya Roy, di ba? Si Kuya Roy ay ayun yung masipag maglinis sa gawain, di ba? Masipag mag-cell group. Or kapag nabanggit yung pangalan mo, di ba? Ayun yung pasaway sa church, laging late, diba? Walang ginagawa. Yan. So, ganun ba tayo maaalala ng mga tao kapag tayo ay namatay? What legacy will you leave behind? Diba? Ano yung legacy na maiiwan natin dito sa mundo na to? Okay? Si Peter po, alam niyo ba kung ano yung legacy na iniwan niya dito sa mundo na to? The legacy Peter wanted to leave behind was the people who had been changed by his life and were faithful to the teachings he had faithfully passed on to them.
Alam nyo ba, ang greatest legacy na may iwan natin dito sa mundo is hindi yung mabubuting bagay na nagawa mo. Hindi yung kung gaano ka kagaling. Hindi yung kung gaano ka kasipag sa gawain ng Panginoon, kundi yung mga tao na iiwan mo. That's your legacy. Pagdating ng panahon na nawala ka, yung mga tao na yan na maiiwan mo, makukonsider, pag nakita nila yung mga alaga mo, ikaw yung maaalala nila. 'Di ba? Your life, 'di ba, will be their legacy. Okay? So ngayon, by remember these things, so ano ba yung sinasabi ni Peter na kailangan niyang ipaalala sa mga tao? So si Peter, bago siya namatay, paulit-ulit niyang pinapaalalahanan yung mga disciples niya, ganito, gawin ninyo, layuan ninyo ang kasalanan, gawin ito yung mga bagay na to. So, yung legacy na iniwan ni Peter, yung paulit-ulit na nire-remind ni Peter sa mga tao, is ito po yun. By remember these things, or mga truth na yon, disciples can, number 1, grow in their understanding of God and His will. Okay? So si Peter po, knowing na malapit na siyang mamatay, knowing na maiksi na lang yung buhay niya dito sa mundo, sinamantala niya na, he make every effort to remind those people na maiiwan niya na ito yung dapat ninyong gawin. Ito yung dapat ninyong ipamuhay. So dahil doon sa ginawa ni Peter na paulit-ulit na pag-remind sa mga tao, ito yung magiging impact sa buhay ng mga tao na yon. Na itong mga tao na to, number 1, they will grow in their understanding of God and His will. According sa 2 Peter chapter 1, verse 3, NIV version, His divine power has given us everything we need for a godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Diba? So yung iniwan ni Peter sa mga taong, mga disciples niya, o yung mga sumusunod niya, is yung gospel. Para pagdating ng panahon na siya ay mawala, 'di ba? Since nag-grow na sa understanding yung mga taong hinahandle niya at alam na nila yung kalooban ng Panginoon sa buhay nila, kahit wala siya dito sa mundo, 'di ba? Kaya pa rin nilang mag-remain still sa kanilang pananampalataya. 'Di ba? Yung hindi na siya mangangamba na kapag dumating yung panahon na nagkaroon ng problema tong hinahandle niya, pag nagkaroon ng problema yung disciple niya, tapos wala na siya dito sa mundo, 'di ba? Panatag siya na kaya nilang i-withstand yung pain. Kaya nilang ma-overcome yung sufferings. Kaya nilang mag-persevere kasi enough yung knowledge and understanding nila sa will of God, no? 'Di ba? So dapat ganun po yung ginagawa natin sa mga tao natin. Naglilid tayo sa mga tao na pag alam mo na kapag dating ng panahon na ikaw ay pumanaw, pagdating ng panahon na loobin ng Panginoon na mawala ka na dito sa mundo, yung mga tao na yan mag-i-stay sa Panginoon kasi matured na sila mag-isip. Kasi nababad na sila sa Word of God. Naturuan mo na sila na kapag dating ng problema, kay God mag-rely. Naturuan mo na sila na sumunod sa will ng Panginoon instead na sumunod sa will nila na kung saan ikapapahamak naman nila. Okay? So, sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Diba? So, kung titignan natin doon, yung will ng Lord, kailangan kapag ka-leader ka, kapag ikaw ay isang Peter, no, ikaw ay isang leader, ikaw ay nagli-lead ng people, no, kailangan always mong nire-remind yung mga tao mo to live according to the will of God, no? Kasi yung will daw po ng God is ano daw? Good, pleasing, and perfect. So yun, so ang legacy na maiiwan natin dito sa mundo, sa mga taong iiwanan natin, is yung knowledge and understanding na nakuha nila sa paglilid mo. No? Kung paano mo in-execute yung Word of God sa buhay nila at kung paano mo in-apply yung Word of God sa buhay mo. Okay? So, di ba, ang sarap isipin, aalis ka dito sa mundo na ito na wala kang pangamba. Okay, ito ba si Jenny Lynn, pag namatay ako,
Hindi ba siya magiging marupok sa mga sitwasyon na nararanasan niya? Of course, kasi nakapag-live ka na ng legacy sa Kanya. Wala ka ng pangamba. Kaya nga hanggat buhay tayo, hanggat may opportunity, we make every effort, according dun sa my 2 Peter, we should make every effort, no? Magtanim ka ng knowledge, magtanim ka ng wisdom. Kausapin mo yung mga tao mo, 'di ba? Mag-impok ka ng knowledge and wisdom sa mga tao mo na kahit wala ka na dito sa mundong to, alam mong kaya nilang i-handle yung mga bagay na mangyayari sa buhay nila. Truth brings clarity. Teaching others God's word helps them discern His will. So, 'di ba? Kailangan ituro natin sa kanila yung katotohanan. Turuan natin sila ng Word of God. Palalimin natin sila sa Word of God para ma-discern nila kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kaya kahit wala ka, panatag ka. Diba? Although, pagpatay ka na naman physically, hindi mo na alam yon. Pero bago ka mamatay, panatag ka, wala kang alalahanin kung mapapahamak ba tong tao na to or hindi. And then number 2, but remember these things, disciple can. Number 2, develop strong and enduring faith. So si Peter po, bago siya umalis sa mundo na to, no, minake sure niya na yung mga disciple niya merong strong and enduring faith. Diba? Kasi sa ginagawa po nating paglilingkod, alam natin maraming testing. Alam natin maraming mga temptations. Alam natin maraming mga sufferings, no? So, dito pa nga lang sa mundo na ito, marami nang nag-give up, no, sa pagsiserve sa Lord kasi ayaw nila mag-endure ng sufferings because of their faith. Pero kapag tayo ay mga leader, pag tayo ay mga Peter, we make every effort, no, na magkaroon sila ng matatag, no, at enduring faith, mapagtiis na pananampalataya. Kasi dito sa mundo na to, hindi nag-serve tayo sa Lord, hindi to parang bed of roses na magaan lahat. Walang ganon. Sa pagsiserve ng Lord, kaakibat niyan, kakabit niyan ang sufferings. Kaakibat niyan ang pain. Sa paglilid ng mga tao, kaakibat niyan ang pain and sufferings. Pero kapag tayo mga leader, hindi natin sila tinataniman, hindi tayo nagli-live ng legacy sa kanila on how to be strong, on how to endure yung mga sufferings because of their faith. Ay wala. Pag namatay ka, wala na rin yan sila. Diba? According sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7, NIV version po. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Diba? Rooted and built up in Him. Strengthened in faith as you were taught, kung ano yung itinuro sa inyo, and overflowing with thankfulness. So, di ba, ganun yung lagi nating i-remind sa mga tao natin. Anak, be rooted in your faith. No? Be strong. No? Be strong in your faith. Turuan mo sila kung paano maging matatag yung pananampalataya nila. No? Na kahit wala ka na sa mundong ito, kaya nilang masasabi natin kaya nilang tumayo on their own. No, hindi sila yung tipo na aasa lang sa'yo, leader dependent, no? Nakabuntot lang sa'yo, 'di ba? Hindi ganoon. Hindi natin tinuturuan yung mga tao natin na maging dependent sa atin. Kasi kapag naging dependent sila sa atin, naging dependent sila sa tao, 'di ba? Sooner or later, mawawala na rin sila sa track. No? Mawawala na rin sila sa faith nila. Mawawala na rin sila sa service nila. So, maganda yung naiwang legacy ni Peter kasi lagi niyang nire-remind. Alam niyo, sabi ni Peter, paulit-ulit ko itong i-remind sa inyo, kahit magsawa kayo, kahit mapagod kayo, lakasan ninyo yung loob ninyo. Magpakatatag kayo. Kasi hindi ako habang buhay. Diba? Hindi ako habang buhay nandito sa mundo. Anytime soon, pwede akong mawala. So kapag nawala ako, kailangan ma-make sure ko na mananatili kayo sa paglilingkod. Okay? So kailangan magtanim tayo sa tao, mag-invest tayo sa tao, like Peter No, mag-invest tayo sa tao, 'di ba? Pinakita niya rin sa pamamagitan ng kanyang buhay na siya mismo, 'di ba? Sa sarili niya na nag-endure siya ng sufferings, 'di ba? Na nagpakatatag siya sa kanyang pananampalataya, 'di ba? Dumating siya sa point na nagkaroon siya ng downfall, nag-fail siya,
No, ang hirap bumangon, 'di ba? Pero pinakita ni Peter na kahit na siya ay nag-fail, kahit na siya ay natumba, kahit na feeling niya hindi na siya matatanggap ng Diyos o ni Jesus Christ. Kasi nga, tinatuwa ka ba naman ng 3 beses, di ba? Ng taong nagsabing mahal na mahal ka at hindi ka iiwan. Di ba? Pero si Peter, no, nakita niya na hindi ako pwedeng magstay dito. No, hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong lakasan yung loob ko. Kailangan i-endure ko yung pain and sufferings and consequences na nagawa ko na to. Mag-repent ako kay God at magpatuloy ako sa paglilingkod. So, dapat ganun po yung itanim natin sa ating mga sarili, no? Sa ating mga taong hinahandle. Enduring faith comes from consistent teaching and spiritual example. So ipakita natin, bukod sa pagtuturo sa mga tao na kailangan nila mag-endure ng kanilang pananampalataya. 'Di ba? Hindi enough na ituro mo lang sa kanila. Hindi enough na magsabi ka lang sa kanila ng mga dapat nilang gawin, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Mas malaki pa rin yung maiiwan nating impact sa mga taong hinahandle natin once nakita nila, ay, si Ate Solo, nag-endure siya ng suffering because of her faith. Kahit may trabaho, umulan, bumagyo, nasa simbahan pa rin. No? Ito yung tipong yung mga disciples mo, alam nila na hindi ka yung tipo ng leader na umulan lang na wala ka na sa church. 'Di ba? Umulan lang, hindi ka na nagsimba. O kaya na heartbroken ka lang, pinawalang mo na yung cell group mo. 'Di ba? So dapat ang makikita sa'yo ng mga disciple mo that no matter what happened in your life, dumaan man ikaw sa dagok ng buhay mo, nandun ka man sa pinaka-lowest point ng buhay mo, makita nila through you, no? Na nag-endure ka ng sufferings, na pinakita mo na yung faith mo ay strong enough, no? Ayun yung maaalala ng mga disciple mo. Kapag namatay ka, ay si Leader Peter, na-endure niya yung sufferings. Dapat mag-endure din ako. Diba? Si Leader Peter, naging strong siya despite of persecution. Kailangan maging strong din ako. Diba? Diba? Sabi doon, enduring faith comes from consistent teaching. Remind mo sila, alalahanan. No, ituro mo sa kanila. Pero bukod doon, kailangan magpakita tayo ng example sa kanila. Kasi ayon yung magmamark sa buhay ng mga taong hinahandle at mga ni-reach out po natin. Peter endured faith by initially following Jesus, demonstrating boldness, like yung sinabi nga po ni Ate Shane last time, experiencing failures, diba? Even siya naka-experience siya ng failures, nag-repent, and becoming a pillar of the early church. So, pakita rin natin sa mga tao natin na kapag tayo ay nag-fail, we are humble enough, diba, to repent and come back to God. Hindi yung kapag nagkamali ka na, diba, matapang ka pa, mayabang ka pa, hindi yun, ayun yung maaalala sa iyo ng mga disciple mo, ay yung leader ko ang tapang sa pastor namin. Ay yung leader ko bastos sa pastor namin. Walang legacy tayong maiiwan. Diba, negative impact yung maiiwan natin sa mga tao. And then Number 3 po, yan, by remembering these things, disciples can, number 3, resist temptation and false teachings. Yan. So, kapag ka daw paulit-ulit natin nire-remind yung mga tao about the Word of God, or like Peter, hindi siya nagsawa, he make every effort, no, to remind his people, no, mariresist nila yung temptation and yung mga false teaching, diba? Sabi nga sa Psalms 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Diba? Kapag tayo po ay Peter, tayo ay mga leader na nag-i-impart ng Word of God sa mga tao natin, nagre-remind always about the gospel, about the will of God, about the commandments of the Lord Jesus Christ. Diba? Yung Word na na-impart sa heart ng mga taong yan, ng mga tao mo, ayun yung magtuturo sa kanila para hindi sila magkasala against God. Maiiwasan nila yung temptation. Maiiwasan nila yung mga tukso sa paligid nila. 'Di ba? Okay, so next po sa Galatians chapter 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. 'Di ba? So, anak, 'di ba? Kapag ikaw ang Peter, kailangan ganito, wag natin hayaan na mas masunod yung desires ng flesh natin. Kasi
aminin man natin po sa hindi, kahit gaano ka kalakas na mananampalataya, minsan nga kahit devoted ka pa sa pagbabasa ng Bible, o kaya naman prayerful ka pa, meron talagang temptation talaga na dumarating. Kasi ang temptation, ayan yung bagay na, hindi yan yung bagay na hindi natin gusto. Yung temptation, ayan yung bagay na gusto natin. Ayan yung dinedesire ng flesh natin. 'Di ba? Parang ganito, yung temptation, mahilig ka sa bag, mahilig ka sa sapatos, wala kang pera. Temptation, 'di ba? Ay, ang ganda nun, parang gusto ko yun. Wala ka ng budget the next day. Bibilin mo, hindi. Temptation. Pag inrab mo, na-fall ka into temptation. Gusto mo ang ganda sa paningin mo. Pero kapag ikaw ay nataniman, no, you will be able to resist temptation. Ay, hindi ko muna bibilihin yan kasi may kailangan pa akong pagkagastosan. Diba? Hindi pa yan yung priority ko na bilhin. Okay. Temptation. Kapag may nag-provoke sa atin, diba? May mga tao na talaga namang sasagarin yung pasensya natin, diba? Temptation, meaning parang gusto mo siyang balikan dahil dun sa ginawa sa'yo. Gusto mo na kasi nakakainis na diba? Pero kapag hindi ka babad sa Word of God, diba? You will not be able to resist temptation. So ano pa? Temptation of the flesh. Diba? Yung laman natin. Diba? Alam natin yan lahat. Kahit si David, ano na yon? King na siya. Diba? Siya ay man after God's own heart. Diba? Pero dumating pa rin siya sa point ng buhay niya na hindi siya nakaresist sa temptation, na-fall siya sa temptation, and then nag-suffer siya. Diba? So, kailangan lagi nating i-remind yung mga tao natin, and even us, no, tayong mga leader din, no, remind yourself that I must resist temptations. Kasi ang temptations, maganda sa paningin, masarap sa pakiramdam, pero sooner or later, meron niyang consequences na paparating. At ayun yung nakakatakot sa lahat. Antayin natin yung consequences dahil ginrab natin yung temptation and offer ni Satan. Pero kapag ikaw ay Peter, no, bago ka umalis dito sa mundong to, you will make sure na itong mga tao na to, yung mga disciples ko na to, ay hindi mo madadala yan. Ligawan mo yan. Nako, hindi ka papansinin yan. Diba, kampante ka. Hindi yung ikaw yung leader na wait lang, niligawan yung disciple ko tapos, nako, sinagot. Diba? Nawala ka lang saglit. Diba, na-fall into temptation, na paano pa pag namatay ka na? Tapos hindi mo sila naturuan na i-resist yung temptation, di wala na. Mas lalong sira yung buhay nila. Diba, they will be able to resist temptations and false teachings. So, sa may 2 Peter chapter 2, verses 1 to 3, but there are also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves, and so on po. So, darating po yung time, kahit naman tayo, di ba, natitest tayo, may mga taong nagsasabi sa atin ng mga maling information. So, kapag ikaw ay leader, na hindi mo tinaniman ang tao mo ng Word of God at hindi mo sila nire-remind na kailangan bago ka makinig dyan sa nagsasabi sa'yo ng mga chismis na yan, check mo muna yung Word of God. I-discern mo muna yung spirit ng tao na yan. So kapag ikaw ay kampante ka na leader, tapos hinahayaan mo lang yung mga disciples mo, nataniman, or makapakinig lang sila ng makapakinig ng mga ng mga deceiving words from other people, sooner or later mawawala na yan. Contaminated na yung utak niyan, no? So instead na okay yung pagtingin nila sa vision, instead na may respeto sila and honor sila sa pastor, pero nakinig sila sa mga wrong people, nakinig sila sa mga false teachings na yan, no? Sooner or later wala. Hindi mahihirapan ka nang i-approach ang mga disciples mo kasi matitigas na sila, nataniman na sila ng mga bagay na hindi nararapat. So, nangyayari lang naman po kasi yun kapag tayong mga leader ay walang time na mag-impart sa kanila ng mga word of God. No? So, kaya kailangan, para hindi sila pasukan ng mga false teaching, make sure na turuan natin sila ng doctrine about the Lord Jesus Christ. Okay? Kasi, truth is a defense. Kapag aware sila sa Word of God, ito yung depensa nila sa mga temptation. May shield yan, yung mga disciples natin.
Tayo rin mismo, may mga shield tayo, 'di ba? Sa against temptations and false teachings na 'yan. Hindi tayo madaling mapaniwala ng tao. Pag may nagkwento sa iyo ng pangit about other people, mas pangit yung tingin mo doon sa nagkwento, 'di ba? Wala kang maloloko dito, ganun. So ibig sabihin, no matter what people say, no, hindi ka affected kasi hawak-hawak mo yung truth eh. Aware ka sa Word of God. And that is your defense. Diba? Defense natin sa mga temptation. Pansinin mo yung sarili mo. Pag wala ka ng devotion, wala ka ng prayer life, no? Hindi ka na nagme-meditate ng Word of God, ang lapitin natin sa temptation. Madali nating i-grab yung temptation. Madali tayong mapaniwala ng mga wrong teachings, no? Ng mga chismis na yan. Okay? So next po, Number 4, so last point na po natin, by remembering these things, disciples can live lives that reflect the glory of God. Okay? So according to 1 Peter chapter 2, verse 12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. So, kailangan kasi po, no, tayong mga Peter, tayong mga leader na inassign ng Panginoon to lead people, kailangan maturuan natin sila, no? O remind mo, anak, ganto, o disciples, o ganto yung gawin natin, ha? Kailangan mamuhay tayo according sa will ng Lord. Kailangan mag-reflect sa buhay natin yung glory of God, di ba? Kasi tayo ay exposed sa lahat ng tao. Hindi lang tayo exposed sa mga kapwa natin disciples. Hindi lang tayo exposed sa mga Christian people. We're also exposed sa mga unbelievers o yung mga tinatawag na pagans. So kapag ba yung buhay natin sa trabaho, sa school, sa bahay, those are people na considered natin na pagans or mga unbeliever na hindi pa talaga totally committed kay God. Paano ba nila tayo nakikita? Okay? Ano ba tayo sa paningin nila? Okay? Pag nakita ba tayo, ang makikita nila si God? Pag nakita ba nila tayo, si God yung nag-glorify? Or pag nakikita nila tayo, naiinis sila sa atin. Diba? So, ganun yung lagi nating iisipin. No? We as a disciple, kung hindi ka pa leader, no, kailangan makita sa buhay natin palagi ang Panginoon. No? Pag nakikita mo na ang toxic na ng paligid mo, ikaw yung magsisilbing ilaw dyan. Ikaw yung light and salt of the earth na magtuturo sa mga tao na ganito dapat yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Diba? We are surrounded by many witnesses. We are surrounded by many people, mga pagans, Christian, or kahit sino pa po mga baguhan sa pananampalataya. No? Pero dapat ipakita natin palagi sa buhay nila, sa buhay natin, na si God pa rin yung mag-glorify. So pag may nag-provoke, may nag-accuse sa atin ng mga bagay na hindi maganda, hindi natin ipopost yan sa My Day or sa story. Hindi natin ipopost yan or paparinggan sa Facebook. Hayaan nyo na lang sila. So ang lagi nating term palagi sa gantong bagay, hayaan nyo lang sila. Diba? Kasi wala naman na tayong mapapala kung sasagutin natin sila Wala tayong mapapala kung makikipag-argue tayo sa mga taong nag-o-oppose sa atin Pero kapag nakita nila na hindi ka affected, no matter what they say, no, kahit ano pang accusations yung pinakita nila sa'yo, diba? Makikita nila, okay, hindi pala natin to, untouchable pala to kasi disciple to ng Lord Kristiyano to. So bilang disciple yun. So bilang isang leader naman, bilang mga Peter na pinagkatiwalaan ng Diyos, no, we make every effort na yung mga taong hinahandle natin, no, makita yung glory ng God sa buhay nila. No, ang sarap kaya isipin nun na mag-iiwan ka ng legacy sa mundong ito na yung mga tao mo, pag alis mo ay nakaka-bless naman yung buhay nila. Kasi meron silang leader na nag-leave ng impact sa kanila, nagturo sa kanila ng gantong bagay. Okay? A life lived in truth points others to God and reflects His character. Okay? So lagi nating iisipin, hindi lang tayo basta lang nagli-lead, no? Kailangan we make sure that
through our character, nakikita at nagre-reflect din si God. Kasi ayun din yung tutularan ng mga taong hinahandle natin para mag-reflect din yung glory ng God sa buhay nila. So yun lang po yung ating 4 points na i-share ko po sa atin. So nakita po natin yung buhay ni Peter. Marami siyang mga persecutions, sufferings, mga pains na na-experience, downfall na na-experience sa kanyang buhay. Pero hindi niya hinayaan na ayun yung maging reason para mag-stop siya. No, na kahit alam niya na malapit na siyang mamatay, no? Halimbawa bukas na siya mamamatay. Pero ngayong bukas tapos ngayong araw, tinipon niya yung mga disciples niya. Nire-remind ko kayo mga disciples, ganito dapat yung gawin natin. No? Ayun yung legacy na maiiwan natin dito sa mundo na to. Yung mga taong binago yung buhay dahil sa'yo. At nakita natin si Peter, even in his death po pala, according to study, si Peter po ay namatay, no? Kinrucify siya ng pabaliktad. Kasi si Jesus Christ po, kung titignan natin yung cross, di ba, ang ulo nasa taas. Pero si Peter po, ang kanyang pagkamatay po ay pabaliktad. So yung ulo niya po ay nasa baba at yung paa ay nasa taas. Ganun po yung pagkamatay ni Jesus Christ based on the study. Na kasi hindi niya kinlaim sa sarili niya na kapantay niya ang Panginoong Jesucristo. So, hindi niya ma-attempt na same sila ng kamatayan, pero nagpapako siya ng pabaliktad kasi gusto niya pa rin na si God pa rin yung mag-glorify sa buhay niya even in his death. Okay? So, yun po yun. So, ang ating conclusion po, as we remember and live by these truths, we too can leave a lasting impact. No? So, kapag kaisa na pamuhay po natin yung 4 na bagay na to, so ano nga po yung 4? Number 1, grow in their understanding of God and His will. So, mag-grow tayo sa knowledge, wisdom, and sa will ng Lord, no? Na pagdating na panahon, ayun yung iiwan natin din sa mga tao. And to develop and strong and enduring faith na kahit may problema, nakangiti pa rin, parang walang problema, masaya lang. No, kahit may hirap sa leadership, discipleship, kaya niya pa rin magstay, kaya niya pa rin maging strong, no? And then pangatlo, resist temptations and false teaching. Kailangan ipakita natin sa buhay natin na kaya nating i-resist yung mga temptations na yan, mga false teaching. And number 4, we make sure na yung buhay natin nagre-reflect yung glory ng God. Okay? Leave lasting impact. The most powerful legacy we can leave is not what we build, but who we build. Okay. Lives rooted in truth, bearing fruit for generations to come. So, ulitin ko po the most powerful legacy we can live in this world is not what we build. Kung hindi yung mga na-accomplish natin, hindi yung mga bagay na nagawa natin dito sa mundo, hindi yung dami ng disciple, hindi kung anong dami ng ministry mo, but who we build. That is our legacy. Pag namatay ako, ang legacy ko si Noni. Pag namatay ako, ang legacy ko si Lynette, si Jenny Lynn, yung mga taong hinahandle ko. Sila yung legacy na maituturing kapag nakita sa buhay nila itong 4 na bagay na to. So, mamamatay ako ng payapa kasi alam ko na kaya ko silang maiwan nang wala akong pangamba sa sarili ko. So, yun po yung lagi natin isipin. Hindi natin alam, pwedeng bukas, sa isang araw, sa makalawa, kunin tayo ng Panginoon. Pero matakot tayo kapag yung mga hinahandle natin hindi deeply rooted, hindi well-rooted sa Word of God. Kasi nakakatakot silang iwan dahil nandito sila sa mundo na to at pwede silang mawala sa Panginoon, mawala sa track. Okay? So, yun po yung aking may share sa ating lahat ngayon na word from the Lord. And hopefully, lahat tayo maka-realize ano ba yung impact na maiiwan ko sa mundong ito. Okay? Maaalala pa kaya ako ng mga tao through my disciples kapag ako ay namatay or makakalimutan na nila ako. Makalimutan na nilang may Marisol, makalimutan na nilang may Roy, makalimutan na nilang may Wiz, di ba? So, make sure sa ating mga sarili na we make every effort to leave a legacy on this earth, and that legacy is your people, is your disciples. So yun lang po, tayo pong lahat ngayon ay manalangin. Ipikit po natin yung ating mga mata at muli nating damhin yung presensya ng Panginoon sa oras na to.
Yes, Lord, Father God, we praise and glorify you, Lord God. Thank you for your word. Thank you for the revelations, Lord God, that remind us on how we live legacy of faith in this world, Panginoon. Lord, hindi kami perfecto as a leader. Hindi kami 100% na make sure namin sa aming mga sarili na okay kami sa harapan mo, Panginoon. But Lord, this time, tulungan mo kami, Panginoon, na mataniman yung mga tao namin, mga disciples namin na naglilingkod sa inyo, Panginoon, para pagdating ng panahon na kami ay kunin mo, Lord God, panatag ang kalooban namin na sila ay mamumuhay na naaayon sa inyong kalooban. And this time, kung kami po ay hindi pa mga leader, kung kami po ay mga disciples, kami po ay mga nakikinig pa lang, Panginoon, sa oras na to, alam namin na kaya rin naming mag-iwan ng lasting impact dito sa mundo for as long as makikita sa aming mga pamumuhay kung paano namin sinikap na alamin at gawin ang kalooban mo. Sinikap na mamuhay na nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po for your grace, for your mercy and love, Lord God. And forgive us, Lord God, sa mga nagawa naming mali sa inyong harapan. Like Peter, Lord, may mga downfall din, may mga failures, Lord God. Turuan mo kami, Lord, na lumapit at humingi ng tawad sa inyo. Restore back our relationship. Restore back our love to you, Lord God. Dahil marami pa kaming gagawin, Panginoon, for your people, Lord God. Marami pa kaming dapat gawin, Panginoon, na hindi pa namin nagagawa, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo, Lord God. Kaya, Ama, maraming salamat po sa inyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na to, sa pangalan ng Anak, ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. So, yun lang po. And thank you po sa lahat ng nanood po. And hopefully next week po, makita-kita pa rin po tayo sa ating Bonfire Night. And see you and God bless po sa lahat. Yun lang po. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus.
pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya ay tinanggap natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Praise God and thank you po Ate Sol sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko marami din po tayong natutunan. That's why we continuously encourage everyone na patuloy niyo pong i-post sa inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using these hashtags.
So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na gumamobilize for Friday, sa mga disciples, leaders, and kung invite ka po namin dito ngayon, inaaniyahan po namin kayo na maging part din ng aming mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan na ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So andun pa lang na minamaximize na natin, Sabado pa lang yung ating invitations sa ating mga friends, family, co-disciples, co-cell groups, at yung mga invites na natin ay nire-ready na natin para sila rin po ay mabless sa message na inahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.